Alam kong kilalang-kilala ninyo itong taong ito. Siya si Teacher Athena, isang English instructor na nakabase sa Taiwan. Siya ay taga Cebu. Ako ay nakapanood ng ilang mga videos niya. Siya ay isang napakagaling na English instructor, English teacher. Magaling talaga siyang magsalita. Fluent masyado siya sa English. Pero magre-react ako sa nangyari sa kanya noong pinahirapan siyang makapasok doon sa simbahan sa Cebu, sa Santo Niño Basilica, no? Sa Cebu. Dahil nga naka-short siya. Nakita ko yung video, naka-shorts na siya, pero para sa akin, hindi naman medyo malaswa yung shorts niya. Above the knee, pero para siyang skirt, no? Oh, hindi siya pinayagan ng security guard. Pero, magkukomply man sana si Teacher Athena na magkaroon ng, anong tawag yun sa Bisaya, tapis o yung pangtakip na para hindi makita yung legs niya kasi nga simbahan. Pero ang hinanapan din siya ng valid ID. Kaso lang wala siyang dalang regular valid ID sa atin, yung mga SSS, mga TIN, o ano-ano pa yung valid IDs kasi nga hindi siya nakatira na dito sa Pilipinas. Siya ay nakabase sa Taiwan, kaya ang dala niya ay passport. Kung saan naman hindi pinayagan, no? Hindi pumayag yung security guard at police na iwanan yung kanyang passport. Kung saan, ang passport naman talaga ay siya yung pinaka-mother earth ng mga valid IDs. Hindi ko maintindihan kung hindi pa alam ng security guard o ng police na ang passport ay isang valid ID. Hindi ko alam, na ang police, educated yun, na degree holder yun, professional yun. Siguro alam naman siguro niya na yung passport ay isang valid ID. Pinapasok lamang siya sa simbahan nang tinanong siya ng pulis kung anong gender siya at sinabi niyang male. Sabi pa, male ka pa naman, okay, pasok. At alam naman natin yung pakay niya ay hindi man siya magsimba. Ang pakay lang niya ay bibili siya ng Santo Niño at magsindi ng kandila. At saka uuwi agad. Kasi gusto niyang dalhin yung Santo Niño sa Taiwan. So, dahil nga sinabi niya na male siya, pinapasok siya. Pero, may kirot na yung puso niya kasi nga pinahirapan siya.